Si Kara ay may maraming laruan sa kanyang silid. Makukulay na blocks, isang makinang na robot at ang paborito niyang manikang may rosas na damit. Araw-araw, maingat niya itong inaayos sa estante. Gustong-gusto niyang nakikita ang mga ito na kumpleto at walang gumagalaw. Isang hapon, dumaraw ang pinsan niyang si Maya. Masaya itong pumasok sa silid at namangha sa dami ng laruan. Umupo si Maya sa sahig at marahang inabot ang mga blocks upang sana ay makabuo sila ng mataas na tore. Ngulit mabilis na tinipon ni Kara ang mga ito at ibinalik sa estante. Hinawakan din niya ang robot at niyakap ng higpit ang manika. Tahimik na umupo si Maya sa isang sulok. Naging mabigat ang pakiramdam ng silid na dati ay puno ng sigla. Sa labas ng bintana, may isang maliit na asong puti na masayang naglalaro sa damuhan. Hinahabol nito ang isang makulay na bola, minsan ay nadadapa, ngulit agad ding bumabangon at muling tumatakbo. Napansin ni Kara ang aso. Hindi nito inaangkin ang bola. Kapag napapagod, hinahayaan nitong gumulong ang bola palayo at muli itong hahabulin ng may saya. Tumingin si Kara sa kanyang mga laruan. Kompleto nga ang mga ito, ngunit tila walang saya. Nakita niya si Maya na tahimik lamang at tila nalulungkot. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Naalala niya kung gaano kasaya ang sabay na pagtawa at pagbuo ng mga tore noon. Dahan-dahang kinuha ni Kara ang mga blocks at inilapag sa gitna ng sahig. Umupo siya sa tabi ni Maya at nagsimulang magpatong ng isa. Sumunod si Maya at unti-unting tumaas ang kanilang tore. Naging magaan ang pakiramdam ng silid at napuno ng masasayang ngiti. Sa araw na iyon, natutunan ni Kara na ang mga laruan ay hindi lamang para itago at ariin. Mas nagiging makulay ang paglalaro kapag ito ay ibinabahagi. Tulad ng asong masayang humahabol sa bola, ang tunay na saya ay mas lumalaki kapag hindi ito ipinagdadamot.